Department of Finance, Opo. Secretary Recto. Gusto niya gawing 10% yung capital gains tax. Itataas mo. Gagawin mo 10%, ano yung capital gains tax? Pag namibibenta ka ng lupa, may tax yun. Opo. Sa ngayon, 6.5% ang binabayad Okay. ng mga tao. O diba sinasabi nila, hindi, maraming pera ang gobyerno. Pero ba't ang mungkahi mo? Yung capital gains tax, itataas mo. Gagawin mo 10%, isa lang ibig sabihin yan. Wala ng perang gobyerno, naghahanap na ng mga sources of income. Nangungutang na nga ng katakot-takot, di ba kahapon, sinabi natin na yung 32 months, yung nautang na ng Marcos government ng 32 months, Opo. ay mas malaki pa sa nautang ng gobyerno ni Pangulong Duterte ng 6 years. Ay, nakabuhay ko. Naging kengkoy na talaga. Oo, kengkoy talaga. Wala tayong magagawa dyan. Katulad nito, Department of Finance. Opo. Sa kabila ng mga batikos na kinukuha yung PhilHealth, nawala na ng pera para sa healthcare ng mga Opo. mamamayan. Diba sinasabi nila, hindi, maraming pera ang gobyerno. Pero ba't ang mungkahi mo? Yung capital gains tax, itataas mo. Gagawin mo 10%, ano yung capital gains tax? Pag namibibenta ka ng lupa, may tax yun. Opo. Sa ngayon, 6.5% ang binabayad Okay. ng mga tao pagka nagbebenta ng lupa. Pero gustong itaas pang buwis nitong si Secretary Recto. Gusto niya gawing 10%. Kung galing naman yan. Ibig sabihin yan, isa lang ibig sabihin yan. Wala ng perang gobyerno, naghahanap na ng mga sources of income. Nangungutang na nga ng katakot-takot, di ba kahapon, sinabi natin na yung 32 months, yung nautang na ng Marcos government ng 32 months, Opo. ay mas malaki pa sa nautang ng gobyerno ni Pangulong Duterte ng 6 years. Ano yung 6 years times 12? Ano ba yun? 6 times 12 nga. Sige nga, 6 years. 12. Eh di ano? 24, 60, 72. 72. Yes. Yung 72 months ng Duterte administration, mas malaki pa yung 32 months na nautang ng Marcos administration. Paano nga? Saan kukunin yung akap? Yan sa kabila ng binawasan na yung AFP modernization, yung pagbili ng mga bagong gamit. Yan nga natatawa ako yan press release na naman yan Yung sinasabi, bibili tayo ng 12 F-16 fighters, 5.5 billion. Opo. Saan ka kukuha ng pambayad niyan? Di ba? Opo. Sa puwet ni Ajong. Pwede ano yan Hindi pwede, binobola tayo Bago yan ngayon, yung sinasabi nga, di ba sabi ko sa inyo, 20 pesos na bigas para lang sabihin natupad ko. Ang 20. Ang 20, hindi naman talaga yun ang regular na presyo. Subsidized na, old stock pa, hindi pa nationwide, piling mga lugar lamang. Kung baga sa kwan mema lang, may masabi. Pero attorney, paano pag hindi makain? Yun nga, di ba nagagalit nga si President Sara Duterte. Hindi daw pantao yung binebenta. Hindi pa naman ako nakakakita. Let's see. Pero tingnan natin. Baka maayos naman. But the fact remains, maayos yan, kahit maayos yan, subsidized pa rin yan. Hindi yan ang tamang presyo. Artificial yung price na yan. Oh my God. Para lang sabihin ko namin. Ako nakitang nagsasaksakan, di ba? Pumunta ako dun sa kung saan mang impyerno yung pinupuntahan niya. Opo. Wala naman ako nakita nagbabarilan, nag-aaway. Pero alam mo, pag pumunta ka sa House of Representatives, ako sigurado ako, ito itataya ko, Wenner Victor, Bong, makakakita ka ng saksakan doon. Saksakan ng pangit. Saksakan ng pangit. Pero attorney, nakakatakot nga
nangyayari ngayon, bri mo, kasamahan niya sa trabaho, pinagpapatay niya. Yung mga ganitong grabe. Baka sasabihin nila, bumaba ang krimen. Paano minamanipulate yung data? Nakatakot. Ito, may report na naman, Dalagita. Yun. Grade 11, pinilahan, ni-rape ng mga classmate niya. Ayun po. Yun yung masakit Paano nga yung droga laganap? Di ba may mga panadero? Opo, yun nga po. Pinatay, natutulog lang. Hindi si Yusek Panadero ng DILG, ha? Kaibigan natin yun. Pero nag-retire na yun, Si Yusek Austir Panadero. Bino mo pangalan niya, Austir Panadero. Kuripot na panadero. Sunod yung tinapay noon, ganyan lang, 1 inch lang ang laki. Austir Panadero. Hindi totoo, yun ang pangalan niya talaga. Si Undersecretary Austir Panadero. Nag-retire na yata. Nagbukas na lang ng panaderya. Opo. Ito, anyway, as sa sinasabi ko, itong isang religious leader ay nagbigay na ng alarma na napakaraming sugal, napakadaling mag-access ng sugal. Opo. Lahat ng taong may telepono, which is vast majority of the Filipino people, ay pwedeng magsugal sa telepono. Ang dami nang naa-addict sa sugal, hindi lamang lumalaganap ang addict sa droga, addict sa sugal because gambling is also an addiction. Yes. Di ba? Opo. Ako lang pag nagmo-monitor ako ng Twitter feeds ko, hindi naman ako nagsasubscribe sa mga ganong sites. Opo. Kasi alam naman ng ating pananampalataya, ang pagsusugal ay masama. Opo. May lumalabas ng mga advertisement. Automatic yata Doon ako nagtataka sa pamahalang ito. Ayaw na ayaw daw nila ang pogo. Kasi gambling daw. Pero gambling, gobyerno ang may sanction. Di ba? Pati si Bossing Vic. Si Vic Soto, di ba, nagpo-promote ng mga online gaming. Yes. Ayan, pati sa mga sinihan, may mga advertisement. Marami. Pasok lahat Si AJ Raval, pinopromote nila. Yung gobyerno pala, kaya ayaw nila ng gambling. Ayaw nila ng gambling ng pribado. Gusto nila silang kumita. Bakit? Operate. Wala ng perang gobyerno. Di ba sinabi, eto pa lang, ngayon pa lang, 60% na ng budget ng gobyerno na-release na. Bakit ni-release? Kasi may election sa Mayo. Ginamit nila pang agad. vote buying. Pagkatapos, ang titirahin nila ng vote buying, si Camille Villar. Vote buying yung AKP. Vote buying yung mga ayuda-ayuda nyo. Di ba si Luistro, namimigay ng pera, may video. Ba't hindi nyo pa-explain si Luistro? Bakit si Camille Villar? Dahil inendorso ni Sara. At dahil tingin nyo, hindi boboto for the impeachment of Sara. Tinira nyo mga Villar, pati yung prime water. Pagpalagay na natin may problema, wala namang sinasabi yung gobyerno Wala. Ngayon lang lumabas. Ngayon, pati si Cynthia Villar, si Senator Villar, ay sinasabi nila, kaya doon tumaas ang presyo ng bigas dahil kay Cynthia Villar. Yung mga demolition, kasi daw nagpasa ng batas tungkol sa importation, nagmahal. Ano namang klaseng mga tirada nyo dyan? Grabe. Obvious na obvious kayo kaya hindi nabebenta ng mga tao. Kaya wag na kayo magtaka, na kayo ay bumabagsak ang approval rating. Nag-appoint ng PCO chief, si Jay Ruiz. Di mo naman nakikita, invisible. Paano natatakot silang ipakita kasi maaalala yung kontrata na daan-daang milyon na bago ma-appoint si Jay Ruiz ay binigay sa kanya ng gobyerno daan-daang milyon na kontrata dun sa kumpanyang kinakatawan niya. Naging liability, bakit in-appoint nyo pa? Ayun. Di ba sinesweldohan? Wala namang ginagawa. Wala naman akong nakikita. Hindi ko naman nakikita si Jay Ruiz. Sayang. Mabuti pa nung private citizen siya, nakikita ko minsan pakalat-kalat lang kung saan-saan. Ngayon nahiya na yata magpakita kasi dun sa mga question tungkol sa kanyang aktibidades. Oh my God.